Ayan, magandang umaga po. Isang maulang araw ang medyo nararanasan natin, especially dito po sa Luzon. At salamat sa Panginoon na bagamat may mga ganung mga bagay ay patuloy pa rin po. Nakikita natin ang Diyos ng kaisa, Diyos na may kontrol po sa lahat ng bagay. Ang aking pagkalatin na pagbulayan ay ang Pahayag 3:20 na binabanggit dito na ang si Kristo ay kumakatok sa pintuan at naghihintay lamang na babuksan at kung sino na magbubukas ay sasalo siya sa pagkainan na kung sino naman magbubukas nito at magiging kasama niya ang Panginoon Kristo. Ito yung paraphrase ng talata nito na kung saan po sa Laodicean Church ay pinapakita ng Diyos yung kung saan po na ang church po ng Laodicea ay medyo self-sufficient na sila at mga bagay na kumbaga independent na rin sila. Kaya ang nangyayari po ay nawawaglit nila ang Diyos na kung saan sa isang tabi po nila. Na out of place po ang Lord sa kanilang kalagayan. Kasi may kakayanan po sila sa kanilang buhay. Kaya nga, ito'y babala at ito ay nagpapahiwatig ang Diyos ng buhay na kung saan po. Maging sa atin ay ganun din po, no? Maraming mga reliyon na naitatayo, ngunit ang labas si Kristo sa reliyon yun. Labas ang relasyon ni Kristo sa mga taong nananampalataya doon. At kaya nga dito, may mga pagkakataon po na hanggat maaga, hanggat open pa po ang offer ni Lord na kaligtasan, ay patuloy po naghihintay ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya naman tayo minsan sa mga buhay po natin, kadalasan po, may mga pagkakataon na nagiging complacent po tayo. At may mga pagkakataon na kung saan po ay ang ating po relasyon sa Diyos ay tila nagiging isang parang lukewarm o yung maligamgam o yung nanlalamig. Kung ika nga, mayroon ganun po. May malamig, may init. Kaya nga sabi ng Lord ko, maganda kung malamig ka na lang o mainit kasi wala pong kalagayan sa Diyos na buhay, yung hati, no? Yung mix. Ano ibig sabihin ng mix? Mix ka sa sanlibutan at sa spiritual. Sabi nga ng Lord ay hindi po pwede na pagsabayin mo ang paglilingkod, yung paglilingkod mo sa sanlibutan o sa sarili mo at paglilingkod mo sa Diyos. Malamang na iwanan mo ang isa at mag-concentrate ka dun sa isa. Kaya nga dito, napakaganda ho na dapat natin maunawaan na patuloy lamang po tayong pumili ng isang bagay na magbibigay ng kaluwagan at kaisan po sa buhay natin. Hindi po natin mailalagay na ang kaisan po ay sarili nating karunungan, sarili nating kakayanan, na nagiging sanhin doon ng tayo po ay napapalayo po sa Diyos at napapalayo po sa pagkatawag sa atin at napapalayo po sa tunay na dapat na maging tamang landasin ng buhay po natin. Alalayan natin na ang buhay ng tao ay hindi naman siya tinreate ng puro kakanya lang, puro katawan lang at puro mga bagay na para po sa Kanya. Siya po ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At bahagi po nito na nabubuhay po tayo dahil po sa tayo binigyan ng laya ng buhay ng Diyos. Kaya nga lang, kung minsan po, sinasara po natin ang pintuan ng kalagayan po sa spiritual na bagay at mas inuuna natin yung pintuan ng success, pintuan ng mga bagay na nais natin mag-desire sa buhay natin, makamtam, ma-accomplish, ma-achieve. Pero hindi natin nabubuksan ang isang pinto na dapat na primero nabuksan natin ang pinto at papasok po ang ating Panginoon Kristo bilang Diyos po natin. Unang-una po yung kaligtasan, pangalawa po yung companionship, yung tunay na pagsama. Sabi nga siya ang tunay na kaibigan, siya ang tunay na relasyon na talagang hindi maaalis po yung pagmamahal, pag-ibig sa atin. Marami po mga bagay sa buhay na ito na nawawala, nagbabago, pero ang Diyos na buhay hindi nagbabago sa kanyang pag-ibig po, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga nilikha at binigyan niya ng buhay at kasaganaan nito. Kaya naman salamat sa Panginoon ko kung tayo patuloy kung
nanatili sa pag ito lang naman talaga ang mangyayari. Tayo manatili po sa presensya ng Panginoon. Wala na pong iba. Wala po tayo magagawa kung wala po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. May kakayanan po tayo, pero may hangganan po ang lahat ng mga bagay na ito. At hindi po masusolusyonan lamang po ng mga pera, ng mga kaibigan, ng pamilya, ng gobyerno, ang ating pong buhay na nais natin maging, sapagkat ang lahat ng mga bagay mo yan ay naitutulong lamang mga panandalian. Pero yung kabuuan at kahulugan at 100% na kaayusan na dapat natin makuha, ay makukuha lamang natin ito sa ating Diyos ng buhay. 50% po ang ating pong kakayanan, ang ating pong mga bagay na iniisip sa sanlibutan, desire. Pero meron po kabilang 50% po na ang nagbibigay ng sa atin ay ang Diyos ng buhay. Pili lang natin na maging pasado po tayo sa buhay na ito, na nakatuon din po ang ating pong buhay na meron pong Diyos ng buhay na dapat nating paglingkuran. Salamat po at magandang araw.